Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome muli sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1801. Dito sa article na to, dinidiscuss ang tungkol sa when there are two or more managing partners and their respective duties are not specified. Paano kung halimbawa, merong dalawa or higit pa na managing partner? Paano ang kanilang power? Same lang ba? At paano kung halimbawa, ang desisyon ng isang managing partner ay kontra or oppose ang isa pang managing partner? Anong gagawin? At sino susundin? Pwede ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1801. If two or more partners have been entrusted with the management of the partnership without specification of their respective duties, or without a stipulation that one of them shall not act without the consent of all the others, each one may separately execute all acts of administration, but if any of them should oppose the acts of the others, the decision of the majority shall prevail. In case of tie, the matter shall be decided by the partners owning the controlling interest. So dito sa article na to, dinidiscuss yung scenario kung saan two or more partners ang inatasa na maging manager. Okay? So, uh, two or more partners, two or more partners have been appointed as managers. Yan. Doon kasi sa 1800, isa lang ang inappoint na manager. Dito, dalawa at higit pa. So ano mangyayari dyan? So itong 1801, nag-a-apply yan kapag na-satisfy yung mga requisites natin. So ito na nga yung isang requisite. Yan. Ito yung unang requisite, number one. Pangalawang requisite, yung pagkaka-appoint doon sa dalawang or higit pang partners ay hindi rin naka-specify kung anong respective duties nila. So without specification of their respective duties. Yan. Hindi nakasaad sa kanilang agreement or usapan kung anong mga functions or powers ng bawat isa. Ibig sabihin, kapag walang specification, same power for all. So, same power for all managing partner or for all managers. So, pare-pareha sila. Okay? Tapos pangatlo, hindi rin nakalagay na kapag may ginawang isang managing partner or manager, kailangan ikonsulta niya muna sa iba. So without stipulation that one of them shall not act without the consent of all others. Ibig sabihin, hindi sila nagkasundo na wag gagalaw or wag magde-decide ng walang pahintulot ng ibang managing partners. So without stipulation that one of them shall not act without consent of the others. One of them shall not act without consent of all others. Of other managing partners. Ayan. Ibig sabihin ng all others ay yung yung ibang managers din. So pag itong tatlo na satisfy yan, edi pwede na yan i-apply ang 1801. Okay? Kasi kapag hindi na satisfy yung pangatlo or yung pangalawa, kahit na two or more partners yan, edi hindi magagamit itong 1801 kasi malinaw na nakalagay. Hindi sinabi kung ano yung duties ng bawat isa at hindi rin nakalagay na bawal kumilos ang isa or mag-decide ng walang pahintulot ng ibang kapwa manager. So, yun. Pag satisfy yan, 1801 ang gagamitin natin. So, ano mangyayari dyan? So, with regard to sa scope of authority, so scope of authority, kagaya ng 1800, all acts of administration. Okay? All acts of administration. Yan. Pwede nilang gawin lahat ng kailangan gawin bilang manager sa pagmamanage ng business. Tapos, paano kung merong oposisyon? Kasi dun sa 1800 natin, pag may oposisyon, kailangan ay pwedeng mapatalsik ang isang managing partner basta just cause tapos kailangan ng boto ng controlling interest na partner. Okay? Pag naman without just cause, kailangan lahat sumang-ayon, including yung managing partner. E paano pag dito?
Paano pag merong isang managing partner na nag-oppose? Okay? So in case of opposition of other managing partners, okay? Yan. Pag merong isang managing partner na ayaw dun sa desisyon ng isa, ang gagawin natin, rule number 1, okay? Decision of majority. Decision of majority of managing partners. So kung marami ang managing partner, magbobotohan lahat ng managing partners kung sino ang sang-ayon doon sa boto or doon sa desisyon ng isa at sinong hindi naman boto doon sa desisyon ng isa. Kung ano manalo, edi yun ang mananaig. Okay? So, kung ano mas marami, yun ang mananaig. Paano kung may tie? In case of tie, okay, nung nagbotohan sila, tie, no, tabla, edi yung boto ng managing partner na mayroong controlling interest. Vote of managing partner with controlling interest. Hindi pwedeng mangialam dito yung mga hindi managing partner. Okay? Kasi ang pinag-uusapan natin dito, yung opposition. Yan, yung hindi sumasang-ayon. Kailangan, managing partners pa din na magde-decide. Okay? So, in case of tie, yung boto ng managing partner na mayroong controlling interest ang mananaig. Hindi natin pinag-uusapan dito yung partner na hindi managing partner kahit na siya ay meron pang controlling interest. Unlike 1800. Okay? Although merong ibang mga opinion na dapat daw iresolbahan ito ng isang partner na may controlling interest kahit na hindi sila managing partner. Kaya lang, parang lumalabas kasi, pag hinayaan mong mag-participate sa management ang isang partner na hindi naman managing partner, no? Parang nabalewala ngayon yung administration ng isang managing partner. Okay? Kasi pag hindi ka in-appoint, parang winive mo na rin yung right na mag-participate. So therefore, hindi ka dapat kasama sa botohan kung sino mananalo. Okay? Ayan. Kaya again, pag merong tabla, yung boto ng managing partner na may mas maraming interest or mas malaking interest ang mananaig. Okay? O halimbawa, ganito. Si A, B, C, D, E, at saka si F. Ayan. Sama na natin si G. Ayan. So halimbawa, sila ay mga partners. So partners yan. Ayan. They are partners. Okay? Tapos, ang mga kapital na kinontribute ng bawat isa, okay, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, tapos 3,000, tapos 2,000. Yan. So for a total of 3, 6, 10, 15, 20. Yan. 20,000 ang capital nila. Okay? Tapos, si A, si B, si C, si D, at saka si E. Okay? So silang 5, managing partner. So sila ay managing partners. Yan. So silang managers. 5 sila, di ba? So nasatisfy natin yung number 1. Walang nakasaad kung anong duty ng bawat isa. Okay? Kasi halimbawa, pwede kasing i-assign yun eh. Bawa si A ang bahala sa supplier, si B ang bahala sa employees, si C ang bahala sa mga customer, etc. Pwede kasing kanya-kanyang assignment yan. May respective duty sila. Eh since wala, okay? Tapos wala rin nakalagay na pag nag-decide si A, kailangan umuo din lahat ng ibang mga managing partner. Walang ganun. So, nasatisfy din yung number 3. Tapos dumating sa punto na may decision si A. Halimbawa, si A yung nag-decide. Okay? Tapos si C, ayaw niya. So, gusto ni A, tapos si C, ayaw niya. So, meron niya yung opposition. May nag-oppose. Paano ngayon isi-settle ito? Kasi pareha silang managing partner, equal power. So, silang dalawa. Susundin natin to. Decision number 1, kailangan majority. Okay? So, anong gagawin? Boboto ngayon si B, si B, si D, at saka si E. Okay? Kanino sila boboto? Yan. Halimbawa, si B at si D, okay, sumama kay A,
Tapos si E, sumama kay C. Yan. So, A, B, C, D. Yan. Ang nangyari, 3 versus 2. So, mananalo si A. Okay? Mananalo ngayon si A. Ngayon, in case na hindi bumoto si D, let's say hindi bumoto si D, abstain. Tawag natin abstain. So, 2-2. 2 ang yes, 2 ang no. Anong gagawin? Eh di pagsasamahin ngayon lahat ng ng interest ng bawat partners. In this case, si A at si B, 3,000 sila. Okay, silang dalawa. Si C at saka si E, 8,000 sila. So mananalo ngayon si C at saka si E kasi sila yung managing partners na merong controlling interest. Okay? Ayan. In case of tie lang naman to. Ayan. So, yun. Yun yung magiging rules pagdating sa opposition ng ibang partners. Again, pag sinabi nating controlling interest, more than 50% capital. Yan. So, pagsasama-samahin lahat ng ng magkakasama sa isang boto, no? So, yun ay in case lang naman na tabla. Kasi kahit na mas malaki pa rin ang kapital nitong si C at saka si E, eh dahil tatlo ang sumanib kay A, yan, tatlo silang lahat, kahit na sila ay 3,000 lang, okay? O kahit idagdag mo pa yung kapital ni D. Si D kasi 4,000 eh, so magiging 7,000. Kulang pa din. Panalo pa din naman sila kasi tatlo sila. Dalawa lang si C at si E. Nag-a-apply lang itong controlling interest in case of tie. So yun, dito nagtatapos ang Article 1801. Nag-a-apply ito kapag merong dalawa or higit pang partners na in-appoint bilang manager tapos hindi sinabi specifically kung ano mga functions or duties nila. Therefore, all of them have the same power. Hindi rin naman nakastipulate na bawal mag-decide pag walang pahintulot or consent ng iba. Okay, so therefore pare-pareha sila ng function. Now, kapag dumating sa point na nagkaroon ng opposition sa isang desisyon ng isang managing partner, magbobotohan sila kung sino mananalo. Yung mga managing partners lang. Hindi pwedeng sumali dito yung mga hindi managing partner. Pag tabla, in case of tie, titingnan ngayon yung boto ng managing partners na may pinakamalaking interest na more than 50%. Okay, kung pareha silang more than 50%, whichever is higher. Okay? So, yun. I hope meron ako nadagdag sa inyong bagong learning na magagamit ninyo sa inyong mga klase. Kung medyo nalito ka ng konti, ulitin mo yung lecture natin, I'm sure makukuha mo rin yan. Eh, lagi sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti at mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!